Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay June 6, 2019 and welcome sa episode number 73 ng Wealth of the Nation series. Ang natatanging programa sa Facebook Live at sa YouTube. Soon ay magkakaroon na rin po tayo ng YouTube Live na tumatalakay sa yaman ng mga bansa. Muli, ito ang inyong lingkod, Anton Israel. Bumabati po sa lahat ng isang magandang gabi. Well, itong aking setup nagloloko, itong aking earphone, hindi ko marinig. Gayun pa man, hindi naman mahirap gawin yan. Madali lang yan. Yan. Konting adjustment lang. Konting puk-puk-puk-puk. Pinupuk-puk-puk-puk. Pinipitik-pitik lang. At nagkakasound na. Okay. Siyempre, bago ang lahat, bago tayo magsimula, ang ating agenda. Ang Wealth of the Nation series ay isa pong crowdfunded, self-funded, at meaning tayo, ikaw, ako, ay nagtutulungan upang maging self-sustainable, maging sustainable ang ating programa. At yan din ay ang ating mga pondong naliliko, may ginagamit po natin yan para makumpuni ang mga ID submissions ng mga libo-libo nating mga kababayan na kabilang na ako dyan, na nagbabaka sakali na baka tayo ay mabigyan naman kapag lumabas na itong yaman na ito. Mamaya magkakaroon tayo ng konting update. Kung kayo po ay nagigiliw sa aking ginagawa, maaari po ninyo ipadama ang inyong pakikiisa sa pamamagitan ng paypal.me/Tony Israel. Maaari rin po ninyong padala sa BDO ang inyong pong tulong. At yan po naka-flash na po sa inyong mga screen ang aking account number, ang aking full name, at alinman sa mga money transfer services ay accessible po sa inyong lingkod. Ayan po ang aking phone number ay nandiyan po sa naka-flash po sa inyong mga screen. Yan po ang gagamitin niyo sa pagtala na alongside yung aking pangalan. Muli, aking pinasasalamatan ang mga sumusunod. Si Alfredo T. ng Saudi at Dingle, si Penny G. ng Penny Gallagher, si Kuya Turbo at Ate Silvia ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong. Nandiyan siyempre si Ate Florentina, si Mang Roger at Mang Roger ng Queens, New York, si Ella B. and Susana P. Mag-ina po yan. Si Arnelo V. Robert John V. ng Bacolod, si Wen C. ng Quezon City, Venerando Umali, si Vener Samson D. ng Manila, si Dan D. at Emmanuel L. ng
San Joaquin, Iloilo, si Jovencio L. Ricardo B. ng Rojas City. Kami magkikita ngayong darating na Sabado. Si Cecil T. ng Tokyo, Anonymous ng Pasig, Melchor D. Edgar Palmitos, kay Ate Del ng Canada, kay Mike Carganilla, Miro Pedayaw, May Ortega, Marlene Ching, Anonymous ng Hong Kong, Anonymous 2 ng Pasig, may dalawa na silang taga-Pasig, si Nida Maria Chingchak na ng Austria, si Luz Macanas ng Kuwait, Nestor Tan, George Bascos ng Taguig, Lisel Birami Cantone. Si Lisel po nag-donate po siya nung tayo ay nag-super chat, Sunday super chat dun sa YouTube. Hindi po lahat ay marunong gumamit niya, kaya pinasample naman ni Lisel. Maraming salamat sa iyo, Lisel. At siyempre, kay Margaret Benavista ng Taiwan. Of course, no amount is too big, no amount is too small. Lahat po ay malugod po natin yan. Tinatanggap ha. Salamat. Okay, bago po tayo pumalaot, habang tayo nag-aantay pa ng mga sasama sa atin o makakasama sa gabing ito, batiin muna natin hanggang 9, hanggang 9:15. Iisa-isahin ko ang mga sumusunod. Gina Oliveros, sabi ni Gina, God is in control, lahat ay nasa kamay ng Diyos. Julie Kyoko, Lani Castillo ng Hong Kong, a blessed day. The topic sounds interesting. Jobel Dayanan, kay Mars Santos, kay Isabelo Jose, Hermili Togade, kay Vince Montoya, Christian Tagiran Enriquez, Marian Curia, Edison Honson, magandang gabi sa iyo. Sir Tony, sa programa mo, kay Sir Ed, sa lahat ng viewers ng WOTN. Kapapanapik ang episode ngayong gabi. Magkakaalaman na. Medyo siguro, may window tayo na pwede nating masilip at sabihin natin pagchismisan. Julie Kyoko, Veritas Fortitudo, like siyom yata ito. Ercelito Sarmiento, Ferdinand Odivelas, kay Michael Lopez, Nudlis Sosia, Joy Mark Rivera, Brad Louis Biagtuan, Jason Ella, Ramil Domins Airig, Kevin Clark Kalumpang, Juliet Sasa, Elena Puyong, Annalisa Delera, Vicenta Cepeda, kay Rolly Reyes, Joy Mark Rivera, Bel Diaz, hi Bel, Joel Pasis, Bernardo Gation, Donato Red, Vicente Raza, hi Vic, Mylene Sumabat, June Moya, Lilita Fabro, Carlos Arganda, si Juby Sibog, Tabeta Tolentino, Daniel Estariha, Enzo Di Maculangan, Marian Yan, Joy Mark Rivera, Mela Conce, Trevor Rolabak, kabalugid ko James Goze, Dan Dihukos, salamat Dan. Dan. Norms Kamat, Ami Sotelo Cabanes, Juanito Nagisaram, Narianya Marilud Yunaldo, Raymond Arcamo, Elizalde Akong, Danilo Rabara, Antonio Estrada, Miasco Bodegas Fernan, nakauwi ka na ba? Nakabalik ka na ba ng Saudi o nanatili ka na rito sa Pilipinas dahil sa kapa? Grace McGrath, Aida Birhin, Amorlina Midiran, Jennifer Chua Jason, Rogelio Macapawa, kay Jerilyn Reyes, Akari Atsi, Rosemary Lerit, Liberty Cherry, kay Teresa Dumanais, Henry Balagan, Elsa Daes, Robert Daita, Lengleng, Elmer Valle, Architect Elmer Valle, Tita Belleza, G. Erlina, kay Gisela Igilon, Elvira Garcia, Marilud Yonaldo, tapos na. Eladio Anino. Eladio, regards sa daddy Jeremias Rosal, Manuel Santillana,
Ivy Mariano, Lito Kimson, Yoko na, gusto ko pa, Yoko na, gusto ko pa, Willie Aragon Raelian, Bronx Bonday, Andrew Calzado. Andrew, tumatawag ako sa inyo isang araw. Siguro, nagpalit ka na ng number. Donato Red. Babalitaan kita tungkol kay Au Au. Anita Israel. Au Au. Marley Junaldo. Meron na, wag na kayo magdalawang isip. Ano pa to? Sabi ni Marian na yan. Magdalawang isip. Magpapasa po kayo ng valid IDs. Sir Anton, congrats and God bless you more. Thank you so much for the guidance and lessons we've learned here. Thank you sa Klimat na nagsakripisyo para sa taong bayan, lalo para sa Pilipinas. Salamat, Tatay FM. Nagpapakapuyat at nagsasakripisyo para sa aming lahat. Thank you. Mukhang may alam si Marian, ha? At maging siyempre sa sole signatory. Kawawa ho, ha? At may Eddie Valdez. Tao lang yan. Kaya may burnout din. May burnout episode. Roberto Castillon, Ferdinand Odivelas, Ryan Cam, Margarita Selga, Eleuterio Plaga, Leonard, Ara Oredina, Henry Balagan. Hi, Henry. Salamat. Salamat, Henry. Regards kay ate. Sana visit din dito sa Roma. Siyempre, gustong-gusto natin yan. Pag may chance, ha? Thank you, Henry, ha? Kay Manolo Hernandez, kay Elizabeth, hey, Princess, gusto na. See you soon. Malapit na. Okay, salubungin kita sa airport, Princess. Kay Adrian Reyes, maganda at mainit na gabi. Mainit na naman. Mula lang ng konti, luminit na naman. Kay Jenny Idaw, kay Ryan Alvero, Marilyn Tatingan, Bernard Brion Rosales, Ann Canabre, Mel Laconce, Mercy Me, Lloyd Pediglorio, Elvira Garcia, kay Romel Tapod, sa sulat Udyo, sulat ano to? Aramaica ba to? Surit Jewish. Ito maganda yata to. In the Philippines, Chinese had stolen already the fragments of our soul, including a Filipino identity. Right, for the 19, they are drinking the blood of redemption of our Philippine national hero, which give life for our country. Paragraphs 1, 5, 9, 13 of Ultimo Adios. China, why so greedy? Okay, sige. Tingnan natin. Pero mukhang pabor kay Apo ang China, no? Mas gusto niya ang China kaysa sa mga Amerikano. Hindi ito nagbabayad ng utang yung mga Amerikano, kaya yung mga bonds na in-issue daw nila, hinahunting yung may mga hawak niyan para isuppress at para itago na may utang sila sa Pilipinas. Talaga naman, ha? Sa mga bansa. Roy Baltasar, Marlok, Jose Buayabian, Carlos tapos na, Edgar Palmito, sa Edgar, good evening, salamat. Renato Digamo, hi Ren, salamat. Buti nakapanood ka, siguro wala pang biyahe, mamaya na naman. Sasalubungin sa airport. Carlo Magno Bautista, Annalisa Delera, kay Onsi Shefen, magandang gabi. Kay Godoy, na-late si Godoy. Maraming salamat, Godoy. Sabi ko, nahanap kita habang nag-i-scroll up ako. Sabi ko, wala si Godoy yan. Kay Catalina Bamonde, kay Boje, Panji Paraguas, Anaklito Bulao. Bulawan, ginto. Anaklito Bulao, ginto yan, ha. Lubna Madriaga, Melvin Pangan, Nuet Ismalde, kay Marien, hi Mary, kamusta ka na? Kay Mika Tani, Alejandro Francisco, good evening sa iyo Alejandro, Makatang Alejandro, Delfina Malayang, Ryan Alvero, Isidro Maghanoy, Berns Gonzales, Maria Rosa Silang, watching from Italy, Wireberts, tapos na, kay Tito Gonzaga, hi Tito, keep on bowling, man. Bowling. Yan, galing sa bowler yan si Tito Gonzaga. Lorencia Iroy.
Ambrosio Hugo, Josie Cantela, kay Jojit Cruz. Jojit, usap tayo one time. Pwede ba kita ma-interview? Jojit, mabuhay. Sabi niya, mabuhay ang Alpha Omega. Thank you sa Supremo, sa sakripisyo niyo. Salamat, kababaang loob. Okay. Kay Marian Lazaro, Gina Dalu, Yolanda Heron, Camilo Dominguez, Sinaida Filomeno, si Kervin Lumar, Glenn Malaylay, Hayete, at si Freddy Uliesa. Okay, sige. Okay na siguro to. Rolando Davis, Romel Edisan, Violeta Pahador. Okay, sige. Ano na, 970 na. Ano? Ating muna pahapyawan itong pag ina-anticipate natin pagdaloy ng pondo, ng pera sa Pilipinas. No? Na wala yatang accounting na ito. Hindi na yung accounting dahil hindi naman dadaan sa Kongreso, hindi na dadaan sa Senado, wala nang budget hearing. At tataka tayo bakit bigla na lang magkakaroon tayo ng subway, bigla na lang magkakaroon ng build, bigla na lang magtataas yung presyo, yung sweldo ng mga teacher. Ay, mga pagdaloy na ganyan, nakakatulong yun sa ekonomiya. Indirectly, napapakinabangan po natin yung mga sinasabing pera which were due. The monies that are due to the Filipinos o due sa ating bansa. Dahil itong mga bansang ito ay may utang sa Pilipinas. Ay siyempre marami dyan hindi na makakabayad. Kaya nga magre-reset kaya nga mayroon tiyatawag global financial reset dahil hindi na nila mabayaran sa sobrang dami ng interest. Magkukulaps nga naman yung kanilang ekonomiya. At any rate, meron pong inaasahan sa gobyerno ng Duterte na napapasok at parating na pera. Ngunit, siguro, para makakuha ng alibay, para magkaroon ng smoke screen, matabunan o matapalan ang katanungan saan manggagaling ang perang gagastusin ng gobyerno at saka mga projects na yan, ayan. Nakursyonadahan yung aking nagtatanging libangan. Minadali ng Senado ang pag-approve ng panibagong excise tax sa tobacco products. Tobacco na naman ang napagdiskitahan. Maganda nga naman pakinggan. Nagkapera ang gobyerno dahil sa tabako. Nagkapera ang gobyerno dahil malakas manigarilyo si Ka Anton. Pero parang lumalabas na extortion. Sa bawat sindi, merong intindi. Bawat sindi, merong napupunta sa gobyerno, nagtotong kami. Kami ang tunay na masasabi natin, nagbubuwis din ang buhay. Nagbubuwis ako ng buhay para yung portion ng aking ginagastos mapunta sa gobyerno o para sa universal healthcare. So yan yung nakikita ko ay smoke screen lamang. Although, kasi bakit natin masasabing smoke screen? Sobra-sobra ang budget ng DOH. Hindi nga ho nagastos yung kanilang 2 billion, meron silang surplus na sa budget na 2 billion. Ito ang ginagawa nilang dahilan, itong universal healthcare. Kaya naman nilang punduhan yan. Base lamang dun sa PhilHealth contribution, base lamang dun sa kanilang budget, kaya nilang punduhan yan. Pero napagdiskitahan, taasan ng sigarilyo, presyo ng sigarilyo, dahil pinangunahan ni Manny Pacquiao. Kaya sabi ko Senador Pacquiao, diyan sa Senado, utak ginagamit, hindi kamao. Hindi mo alam ang impact nito sa mga tobacco farmers. Ang impact nito sa aming mga maliliit na walang diversyon, kundi yung kanyang konting Pero hindi mo inigamit yung utak mo. Kamao lang alam mo. Kaya ganyan Sana hindi ito mapirmahan ng Pangulo. So yan ang isa sa mga dahilan siguro kung bakit kailangan nilang taasan agad ito dahil para sa pagdaloy ng pera, maitago nila ang dahilan. Maitago nilang source. Pag tinanong, saan galing? Sa sigarilyo. Kaya kami, mga maninigarilyo, mga kayosi, mga kabip,
tayo ay may tuturing na ring bayani alongside sa mga OFW. Konting sermon lang. Okay. Tapos na Yossi. Okay. Sige. Ang ating dadakuan, bago po yan, nais ko pong ipapansin, no? Dito po sa ating group page na facebook.com/group/WOTN. Ang ating pong group page, ayan po ay tinayo, ayan po ay binuksan lamang para madagdagan ang ating kaalaman, lamang para magkaroon po tayo ng exchange of ideas. Hindi po natin naasahan na darating ang punto na magkakanya-kanyang manok. Parang nagsasabong kayo, parang kayo nasa loob ng ruweda. At kapag merong manok na tumilaok at sasabihin niya, ito ang aking version ng katotohanan, kukuyugin. Paano natin may encourage, paano natin may excise, hindi excise tax, may extract, may extract yung katotohanan o piece of the truth. Kung hindi pa nga nagsisimula yung tao mag-post, sasabihin ninyo, hindi totoo yan. Etong totoo, bulaan ka. Ano bang pinoprotektahan mo? Ano bang katotohanan mo? At para sabihin mo yung sa nag-post na isang bulaan. Gaya na lamang yung post ng isang nagangalang Don Ramon. Sabi niya na ang sole signatory ay isang babae. Sabi naman ng isa, hindi totoo, lalaki. Paano mo nasabing lalaki? Wala pa namang napapatunayan. Malay mo totoo yung tama yung kanya. Hindi nga lumalantad pa. Tapos ibabash na. Sasabihin nila, eto sa akin itong tanging magbubukas, itong tanging ganito. Paano mo masasabing ganun nga? Wala pa nga napapatunayan. The proof of the pudding is in the eating. Eka nga. Hindi pa nga tayo nakakapagpamiesta. Yung mga baboy, hindi pa nga nininervyos kasi alam nila na mukhang matagal-tagal pa. Huwag naman ganon. Kasi ang mawawala yung healthy exchange of ideas na nagkakaroon tayo ng synthesis. Thesis, antithesis, itong informasyon mo negative, itong informasyon mo positive. Pagsamahin natin yan at makabuo tayo ng ating sariling teorya. Kung meron kang teorya na sa tingin mong yun ang i-forward mo. Pero walang bangayan. Huwag mo ipilit na yung nakilala mong sole signatory o sino man yan na siya na talaga. Dahil kung siya nga, hindi matagal na sanang nabuksan. Kung siya nga, alam niya kung ano nangyayari. Kung siya nga, alam niya kung nasan si old man. Di ba? Kung siya nga, kilala niya si Severino, kilala niya si ganito. May magbibigay siya ng solid at concrete na detalye sa mga nangyayari. Kahit tampakan ka ng dokumento, kahit tampakan ka ng ganitong pagpapakita, wala naman siyang napatunayan. Kaya wala pa siguro, hindi natin alam kung ano ang mileage nating na-achieve, maging sa personal level ko. Kung meron man, between sa inyo na mga audience, between doon sa mga nagpo-post dyan, siguro masasabi ko mas marami akong nalalaman kaysa sa inyo ngayon, sa level na yon. Although nag-start tayo sa square one, sa layo na unang narating ko, hindi nga ako makapagsabi na yun lang yun. Dahil hindi ko pa ho alam, wala pa ho akong nakikita, wala pa po tayong napapatunayan. Meron siyempre yung duda. Sa tingin ko, mukhang ikaw. Pero kung ang nalalaman mo nakukuha mo lang din sa YouTube at pinapasa mo sa akin, mukhang hindi ikaw. Dahil wala kang first-hand info. Ang inaanap po natin dito yung first-hand info. Na hindi pa nangyayari, hindi pa na-post sa YouTube, wala pang nakakapag-post, ibinalita na sa atin. Yun ang masasabi kong may kredibilidad, yung mga feeds. Yung sinusupply niyang information na baka nga, siya nga. Pero yung sasabihin niyo na kayo kumbaga meron lamang nung
follower lamang kayo ng isang claimant at kapag may nag-post ng ganun, ibabash nyo na kaagad, anong prueba nyo na totoo yung sinabi, totoo yung natanggap ninyong impormasyon. Kaya tigilan na ho natin yan, magkaisa na ho tayo. Manalo man o matalo yung manok ninyo, importante lahat tayo panalo paglabas natin ng sabungan. Lahat tayo may dalang pera. Walang talo. Matatalo kayo emotionally, talo kayo. Binagtanggol-tanggol nyo, hindi naman to popularity contest. No? Ang ating dadakuan ngayon ay yung pagpunta ni Trump, Pagpunta ni Trump doon sa Inglaterra. Ngayon puporma na naman si Trump doon pumuporma na si Trump doon sa Inglaterra. Ang tanong susunod kaya si Digong? Ang tanong pupunta kaya siya doon? Definitely hindi siya bibigyan ng treatment the same way Trump has received. Definitely hindi mangyayari 'yan. No? Pero baka pupunta siya, o pupunta si Queen Elizabeth dito, clandestine o yung mga secret rendezvous, baka posible. Pero bago yan, dakuha mo natin itong mga ibang larawan. So bakit natin nasabi na mukhang may pupuntahan na naman ng ating Pangulo this time around, mamumuna naman yung espekulasyon na baka na ospital, baka nagkasakit, baka namatay na. Dahil mawawala siguro siya ng ilang araw para tularan itong mga yapak ni Trump. Dito, makikita natin na itong interpreter, nandiyan yung interpreter sa gitna, ito yung dating emperador, yung Emperador Akihito yata at pangalan nito. And kabababa lamang ng trono na. First time daw yan nangyari. Kung di ako nagkakamali. At si Trump, Yan, okay. Tandayan niya yung mukha, Tapos, ito na sumunod. Wala pa isang linggo. Ito sumunod. Ayun. The same people. Nako, kung yung claimant pa yan, sigurado na Photoshop na yan. Parang Photoshop. Pero hindi, definitely hindi. Kung ako isang halimbawa, yung alam natin na mayroong nanggagaya, baka na Photoshop na yan. At sasabihin ikakabit lang yung ulo niya, siya yung nakaharap ng emperador. Between sa tatlong yan, sa tatlong yan, mas marami pang nalalaman yung interpreter kaysa doon kay Trump. Di ba? Yung tagapagitna. Mas maraming nalalaman ho yan. Kaysa doon kay Trump, okay, Digong. Tapos sasabihin niyo, maniniwala kayo sa sinasabi ni Digong. At pagtatanggol niyo sa sinasabi ni Digong. Oo, meron siyang katotohanan. May pinangahawakan siyang katotohanan. Pero kalahati lamang ang kanyang pinangahawakan katotohanan, maging si Trump, kaysa doon sa katotohanan alam ng interpreter at noong emperador ng Japan. Kaya wag ko kayong maghuhusga. So, yan na isa sa mga trend na ating tinitignan ngayon, ang pagpunta ni Trump sa Japan, kaharap ang emperador, at ang pagpunta ni Duterte sa Japan, kaharap ang emperador. Akin pong napag-alaman, may nakausap po ako kanina, si Kuya William, at sabi ho niya sa akin, ang pagharap sa emperador ay hindi basta-basta. Kinakailangan talagang pag pinatawag ka ng emperador, talagang merong napakahalagang pag-uusapan. Pag ni-request ka ng emperador, iharap mo sa akin yung presidente na yan o yung tao na yan, nangangahulugan official business with gravity na higit pa higit pang sa national matters nila, kundi mas higit pa ang treatment ng importance kung bakit ka pinatawag na emperador. So dito, hindi lamang yan state visit, kundi state visit with extreme importance na hindi na natin batid kung ano. Speculatively, speculate lang natin na ang pagpunta ni President Duterte doon at ang pagpunta ni President Trump doon
ay may kinalaman dito sa wealth of the nations. Tama lang ho pala na pinangalanan natin by accident ang programang ito, Wealth of the Nations, dahil ito ay kayamanan ng mga bansa. Hindi po ito kayamanan ng Pilipinas lamang. By chance, napili ang Pilipinas na dito mapunta yung mga kayamanan ng mga bansa. Either, dun sa sinasabi ng yung authors na si Sterling at Peggy Seagrave na ang yan ay mga warlord. At ito ay bumagsak sa Pilipinas, pinangasiwaan ni Severino Santa Romana dahil natuntun nila na Santa Romana ang 12 Golden Lily sites, pamamagitan ng driver ni Prince Takeda, ni General Y, na tinorture di umano ni Santa Romana, na ayon din sa larawan ay isang malaking mama na Yulbriner, o ayon sa larawan na isang punggok, isang maliit na mama, 4'11 ang size. Yan, distorted ang katotohanan dyan. May nagsasabi na yung librong ating nabasa na The Gold Warrior ni Peggy and Sterling Seagrave ay isa raw pakawala ng mga Amerikano para ilito ang katotohanan. So itong anggulo na warlord, posible, malapit-lapit sa katotohanan. Pero meron pang ibang anggulo na nagsasabing ang pinagsimulan niyan ay hindi during World War II, kundi pinagsimulan niyan bago pa magkaroon ng gera. Totoo nga naman yata kasi paano ka makakapaghukay ng 175 Golden Lily sites with elaborate tunnels, with booby traps, na may mga kumpleto ng kung ano-ano yan, kung yan ay very recent o kung ang window of opportunity ay maabot lamang ng 3 taon o 4 na taon. Pagpalagay na natin 1941 hanggang 1945, tila hindi yata posibleng mangyari na buo sila ng tunnel, no, na sa ganung kaiksing panahon, 175, imagine, na hanggang ngayon na hindi pa rin matukoy kung saan. So, makikita natin dito na ang mga players, important players, pagdating dito sa usaping wealth of the nations, ay mangilan-ngilan lang. Nandiyan ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika, at ang Inglaterra. Ayun. Bakit kaya ano kayang nililigaw-ligaw ni President Trump ka Inglaterra? Ano kaya yan, ha? At bakit na-involve ang England? Ayon sa aklat, ulitin natin, basahin, ayon sa nabasa ko, although na hindi complete, ayon sa kanila, paniwala nila yung kayamanang pinag-uusapan ay galing sa warlord. Yung warlord, ayan yung mga ninakaw ng mga Hapon, di umano, ngayon di umano na. Kasi may lumalabas na ibang anggulo. Na ninakaw, galing din sa Malaysia, na colony ng Inglaterra, under sa Inglaterra, na galing sa Singapore, na ganun din, na galing sa India, na galing sa colony ng Inglaterra, at dinala ng mga Hapon dito sa Pilipinas para itawid sa Japan dahil merong naval blockade na hindi sila makakatawid doon sa baba. At kapag ito ay dadali nila by road o by land, ay hindi rin po posible kasi nandun ang China. Kaya magkaaway ang China at saka Hapon . So, ang storya, dito na imbak, ginawang istasyon o budegahan. Ayun, budegahan. Ang Pilipinas. Dito daw sinosort out yung mga kayamanan na dadalhin sa Japan. At marami ang naiwan dito dahil nagkaroon na ng naval blockade dito sa taas nang maayos ang torpedo system
ng mga submarinong Amerikano. Nang matapos ang gera, siyempre, natuntun, ni Severino Santa Romana ang mga 12 Golden Lily sites. At dahil dyan, naging mayamang-mayaman ng tao. Dahil dyan, silang dalawa, no, ng Charles, ng nagangalang Edward Lansdale, ang maimpluwensyang nilalang sa buong mundo makatapos ang World War II. Ang Pilipino na si Severino Santa Romana ay naglagak ng mga ginto niya, naglagak ng salapi sa iba't ibang bansa para matulungan ang kanilang ekonomiya, para ipautang. Dahil yan naman ang purpose, yung reconstruction of countries na devastated by war. So, iba diniposito sa iba't ibang bansa, iba't ibang bangko. Samantala, yung party naman ng Amerikano, na kasama dyan, alam ni MacArthur, di ba? Kasama dyan si MacArthur inilagak nila sa tinatawag na Black Eagle Trust. Yung Black Eagle Trust na yan naman ang humawak ng pananalapi nila at ginamit nila yan para maiusad ang ideolohiyang Amerikano kontra komunismo at kung ano-ano pa ang mga mapag-isipan nilang sa tingin nila may pakikita ang kanilang political at global dominance. Ayun. So yung pera na yan nagamit sa hindi mabuti. Ngayon, itong si Pangulong Marcos naman, ng oras niya na, ng panahon niya na siya na magmamanage dahil na sweet talk daw, di umano, ng Pangulong Marcos si Severino Santa Romana na, ipaubaya muna sa akin yan, Santi, para maasikaso ko. Dahil ako'y Pilipino, ako na ang presidente. At mas maayos ko yan na hindi ka mabubuli-buli ng mga Amerikano dahil alam kong malapit ka sa mga Amerikano. At ikaw Vatican boy. Ako, aglipayan. Baka mauto ka ng papa. siguro. At wala magawa itong si Santi, pinaubaya niya. So, from then on, na may special power of attorney ang Pangulong Marcos at siya naman ang nilalapitan. Kaya nga pala noon, halos taon-taon, may mga state visit, hindi lang 3, hindi lang 4. Nung panahon ni Cory, wala na. Nung panahon ni Ramos, wala na. Pero nung panahon ni Marcos, ordinaryo na lang yun. May darating na mga dignitaries galing sa ibang bansa. Ayun pala, makikiusap, mangungutang. Dumating yung punto na si Marcos ay naniwala sa Switzerland, sa Swiss banking system. Ayon ito sa libro naman ng nasirang Eric Sanuan, na aking kaibigan. At ginawa niya, naglagak naman siya ng kanyang deposito sa Switzerland. Naririnig natin yun. No? At mga ginto. At yung ibang mga ginto na nakukubkob na hindi pasok sa London Standard. Yung mga London Standard kasi talagang dapat 99.9 yan. Talagang fine. Pinong-pino. Hindi niya may deposit, hindi niya may lagak sa Inglaterra. Kaya ang nangyari, nagtayo siya ng smelting plant under the authority of the Queen of England. Kasi dalawa lang sila may smelting plant noon sa buong mundo. Ang Pilipinas at ang Inglaterra. Kaya dumating din po sa punto na may mga ugong-ugong na ang Benguet Mining ay pag-aari daw ng mga Rothschild. Yun. Yung Benguet Mining, ay siyempre, involved yan ng mga Ayala. Yung kamag-anak ng mga Ayala, dahil napangasawa ni James McMeeking, yung isa sa mga angkan ng mga Zobel Ayala, yan din ang nakadagdag sa kayamanan nila. Kasi itong si James McMeeking ay pinaniwala ang involved din dyan sa Black Eagle Trust na yan. Sa setup na yan with Santa Romana.
Ngayon, paano ngayon napunta ngayon? Yung pera sa Inglaterra. Kasi ginagawa ni Marcos, yung mga ginto na nare-recover, ay pinatutunaw o under dyan sa Atlas Mining. May Atlas Mining sa Masbate. Nilalagay naman din nila yan dun sa mga strategic points na mayaman sa ginto, o na pinaniwalang nakaupo sa ginto, gaya ng Masbate. Kaya yan sa Leyte nila tinutunaw yung sa Pasar. Alam na alam mo na ng aking kaibigan na si Nong, hindi ko na lang babanggitin dahil doon tinutunaw yung siya yung in charge sa mga tunawan eh. Now, di ba para tinitreat yung ginto. May timplada pa yan para pumasa doon sa London Standard dahil ang London Standard ang objective naman yan ay makontrol yung presyo ng ginto. Kasi nung nagkaroon na ng usapan, which is a secret usapan, itong Bretton Woods Agreement, ang lahat ng dolyar, ang lahat ng currency, ang lahat ng pananalapi dapat i-back up ng ginto. Kapag nag-issue ka ng pera, dapat may garantiya na ipapalitan niya ng ginto. Ayun ang diwa no? Yun ang diwa. Now, since then, na naging scarce ngayon yung ginto. Lahat na yung mga ngailangan ng ginto. Bigyan mo kami ng ginto. Dahil kapag wala kaming ginto, yung pera namin, Mickey Mouse. Yan. Kaya nag-request ang ibang mga bansa, padala naman ng padala. In the form probably of certificate na ikaw, Vietnam, gusto mong mag-reconstruct, bigyan kita ng ginto. Pero hindi nangangahulog ang dinala yung ginto dun sa Vietnam, kundi bigyan mo lang ako ng certificate na ikaw ay may utang sa Pilipinas. Ikaw ay may utang. Padala mo yung bagawa ka ng mga bonds. Yan. Kaya nagkalat ngayon yung mga bonds na dapat i-redeem, tutubusin ng sistemang yan. So, nang mapadala yung mga ginto sa Inglaterra, ang gusto naman ng Inglaterra ay maging stable at makontrol nila yung presyo ng ginto. Meaning, ayaw nila na bumaha ng supply. Kasi pagbabaha nga naman ng supply, babagsak yung presyo ng ginto. Minimaintain nila data niyan is $35 per ounce. Although ngayon tumaas na ng tumaas yung supply. Kasi there is an impression of scarcity ng ginto. Although na pag nalaman naman nila na limpak-limpak at bulto-bulto, sigurado bababa yung ang supply ng ginto, ang demand ng ginto, bababa ang presyo. Now, anong involvement ng London? Ang involvement ng London ay pag-control ng supply ng ginto sa buong mundo. At yan ay na-manipulate, napasok na ng Rothschild family dahil ang Bank of England ay pinaniniwala ang pag-aari ng Rothschild. Maging yung bangko na pinaglagakan ni Pangulong Marcos doon sa Switzerland ay mga Rothschild din pala. Kaya hindi ma-withdraw. Hindi nagbayad. Naonse. Naonse ng mga kabal. Ito hindi ito mabubuksan Hindi ito mabibigyan ng daan kung hindi namatay yung matandang Rothschild siguro Yun ang nakikita ko. Kung hindi namatay si Jacob Rothschild. Hindi ito mabibigyan ng daan. Nakamag-anak naman yata o may relasyon sila ng Queen of England. Kaya yan. Malaki ang partisipasyon ng Inglaterra dahil ito ang magbibigay daan na mabuksan o mailabas yung pera na nakalagak sa HSBC. Particular. At kung makikita mo dito, ayun! Elizabeth. Yung pirma ni Queen Elizabeth doon sa World Bank document. So, kung tutusin natin, anong kinalaman ni
Her Majesty Elizabeth sa mga World Bank document na yan. Kaya siguro pumunta si Donald Trump at inayos na dahil sila yung mga major players sa pagbubukas ng yaman ng mga bansa. Okay, ni Elizabeth, kailangan ko na ng pera kasi dapat siguro niya sabing gano'n, handa mo na yung dokumento at pag-uusapan natin at pipirmahan ko na yan para matapos na. Pumirma na ba si Hirohito, yung emperador ng Japan? Tapos na ba? Sino na lang inaantay? Si Digong na lang uling pipirma. Hayaan mo, ako nang pupunta sa Pilipinas, sasakay ko ng UFO. Ayan. So, yan ang mga sinyales ngayon na yung mga aking mga kapanalig sa ID4 payout, hintay tayo. Ito na, umiikot na ho yung ano ba yan? The progress is in full motion already. Nakikita na po natin yan. Sa tumatawag, standby please, standby. Standby. Sa tumatawag, standby lang po. I will attend to you shortly. Okay, so the wheels are in motion. Nakikita na ho. Kaya kapag nawala ang ating Pangulo, wag mo nating isiping na ospital na naman. Wag mo natin isipin nagpunta sa China at nagpaturok ng stem cell. Baka naman sumaglit sa Inglaterra at nakipag-usap sa reyna ng Inglaterra. Kaya yan, yun yung mga ating aabangan. Kapag nawala ang Pangulo, may sakit, sinyalis baka nandun sa Inglaterra. O yan, nagtagal sa Davao, sa Bukidnon. Ay, sinyalis yan, baka dumating ang reyna ng Inglaterra sakay ng UFO. Okay. Ating tagapin ng ating caller. Mystery caller, hindi ko kilala. Hello, good evening. Ayun, nawala. Nawala ang... ito. Hello? Hello, Sir Anton. Good evening po. Live ka, ha? Live ka na. Sir Anton. Live ito. Di ko akalain. Di ko akalain na live to. Ha? Di ko akalain na live to. Gusto ko lang sana humingi ng tulong eh. Hihingi Di ko na? alam eh. Pero wala pa ako sa internet. Sino ba ito? Sino sila? Si Arcel Jerome Lopez po ito, Sir Anton. Okay, may... Yun, baka wala ako na-accept ng friend request. Sige. Wala kayo bang mensahe? Naka-live tayo. Oh, ganun ba? Di ko alam. Sige lang. Okay. Di ko alam ang topic niya eh. Okay lang. Ha? Tawag ka na lang mamaya. Sir, tungkol sa ID submission, sir, supposed to be sayang. Ready na sana yun eh. Kaso lang, nawala yung lisensya ko at yung saka yung pilit. Sir, okay lang ba sir? Naka-photocopy na ako. Naka-photocopy ka na. Basta colored. Walang problema. Gagawa tayo ng programa para dyan sa ID mo, itanong mo. Ayan, ha. So, yan lamang po ang aking update ngayon. Ang ating aantabayanan para maintindihan po ng aking mga kapanalig sa pa-ID na hindi po ganun kadali ang lahat. At meron pa na ayon sa last will and testament ng Pangulong Marcos, may 3 account po yan malalaki. In AAA account, yung ASM account, Spiritual Wonder Boy account, at yung Alpha Omega account. Nabasa ko na dyan sa Alpha Omega account na yan, yan po yung para sa taong bayan. Yan yung para sa Filipino people. Yung pala yun, naintindihan ko ngayon lang. Mamaya bubuksan natin yan kung may pagkakataon. May mga tumatawag, so ating ipakikita yan. Kaya yung may hawak ng Alpha Omega account, kung yan man ay kay sole signatory, kung yan man kung kaninong signatory na nakapaloob o nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, ay malalaman po natin yan
in the coming months or in the coming, hindi natin masabi kung kailan, ha? At kung paano ito, at kung ito ba'y nabuksan na o mabubuksan pa, kasi magka-cascade nga daw po yan. Inaasahan po dito ay magkakaroon ng cascading effect. Meaning, kapag nabuksan na yung isa, susunod na yung iba. Pero yan ang mga pinaka malalaki. Ang problema ngayon ito, may pambayad ba? Di ba? May pambayad ba? Yan ang tanong eh. Yan, gaya niyan, ito yung last will and testament, itong AAA account, yan. Hindi sinasabi itong AAA account, yan daw ay nakalaan para sa government infrastructure. Kaya kung sinong pangulong nakaupo, sinasabi na yan daw ay para kay Duterte. Laki, no? Laki. Kung yan ay mapupunta kay Duterte, nasa discretion niya na kung magbibigay siya ng pa-ID, pupondohan niya yung ating pa-ID. Hindi. Pero may dinig ako na ang national ID system ay gagamiting avenue, gagamiting conduit para sa pagpapalusot o pagpapalabas. O doon i-channel yung ating pera o yung ating whatever, biyaya o whatever na yung gusto nating tawag dyan. Now, kasunod yan ay nandito naman yung spiritual wonder boy account. Wala pong nakadetalye yan ha. Wala pong nakadetalye. Hindi natin alam kung kanino rin yan nakatalaga. Kung sino ang napiling mga siwa niyan. Spiritual wonder boy! Pa-ID namin dito sa OTM. Huwag mo kalimutan, ha? Siguro sasagot niya, pag nabayaran tayo, pag lumabas ang pera. Yan lahat yan, figure lang yan. Lahat yan ay dokumento. Pero ang actual, may pambayad ba ang mga bansa? Now, ito na ngayon. Ang Alpha Omega account. Although na itong structure na to, nabago na ho. Hindi na ho ito accurate. Paalala lang. Hindi na ho ito accurate. Kaya kung sino man sa mga claimants, ang babase lamang dito sa nakalathala na ito ay makukuryente ho sigurado. Sigurado ho dahil hindi na po ito ang accurate. Napalitan na ho yung mga stipulations dyan. Tip niya, tip ha. Kung ano man yun, di ko alam. Eto nakalagay. Worth 00, hindi na mabilang. Directly intended. Ayan, directly intended for the welfare and benefit of the people of the Philippine Islands. So, saan tayo nakaasa? Saan tayo pwedeng umasa? Doon pala, dito sa Alpha Omega account. O yan. Bukod pa dun sa lands, sa certificate na kasama nito yung kung ano ito, land and certificate na to. So bukod dun sa pera, may lupa pa. Mari, standby ha? Yes, sir. Okay. So, dito tayo ngayon, itong ating aabangan. No? Kasi ito talaga, kung sino man ang mga ngasiwa na to, wala siyang excuse. Wala siya pwedeng sabihin na, actually, Ka-Anton hindi siya pwede magsabi sa atin na, actually, Ka-Anton, hindi ka bilang yung ID. Yan sa project lang Meron dyan nagpo-post. Sabi, wala yan sa programa, wala yan sa LOI, wala yan sa etc. Wala, hindi kasama yung ID na yan. Puro tayo build. Depende nga kung ano ang nakatala. Depende yan kung sino kaninong pangangasiwa yan mapupunta. Dito malinaw nga Ito pala sa Alpha Omega. Malay natin kay Don Tiburcio mapunta yan. Hindi doon tayo kay Don Tiburcio, habulin natin si Don Tiburcio. Central banks of all central banks. Tapos yung AAA. Kung doon nga mapupunta kay Presidente Duterte. Presidente, pwede bang magdala kami ng tabo dyan? Magdadala ako ng tabo dyan.
Punduan mo naman ng konti itong aming mga nag-submit sa Woton, WOTN. Yung isa naman, ganun din. Pero hindi siya obligado. Itong Spiritual Wonder Boy account, ganun din. Kung anong discretion niya. Siguro. Pero hindi natin siya maobliga na direct beneficiary ang mga Pilipino. Whereas, dito sa Alpha Omega, malinaw na direct beneficiary o directly intended. Ayan, directly intended for the people of the Philippine Islands. Pati pa yung lupa na tinubos ni Apo Marcos. So, yan. Ito ang abangan natin, Alpha Omega. Pag narinig nyo, lumabas ng AAA. Na kasi marami ng pera ang gobyerno. Dahil daw sabi sa balita, dahil sabi sa media, dahil daw yan sa sigarilyo, tumaas. Kaya bumaha ng pera. Hindi ko totoo yun. Yung mga media na kasama so alam natin hindi totoo yun. Dahil ang perang yan nanggaling mismo dito sa, malamang ay dito mismo sa AAA. Ngayon, lumabas yung Spiritual Wonder Boy. Hindi natin mauobliga si Spiritual Wonder Boy na gamitin yung pera na yan para sa direct benefits ng mga Pilipino. Kasi hindi yan ang account intended para doon. Sa Alpha Omega account ang direct na para sa atin. So direct. Meaning, tayo ay merong pakialam. Pwede nating kalampagin yung Alpha Omega na yan kasi para sa atin yan. Okay, patuloy natin si Maris. Magandang gabi si Maris. Magandang gabi po, Sir Anton. Pasensya ka nung nakaraan na hindi kita na-accommodate na nagpo-programa kami ni Ed dun sa aming Alien Talk. Opo. Okay, sige. Ano atin? Anong update? Opo, magandang gabi po. Una po, binabati ko po lahat ng listener po ng WOTN at maging yung mga listener po natin around the world na Kamians, yung mga miyembro namin sa KKMMI International. Actually, they're listening right now. Nakikita ko rin po sila na lahat sila ay atentibo talagang nakikinig sa inyo, Sir Anton. Marami silang napupulot na iba't ibang kaalaman ukol po sa kayamanan ng mundo at ng may kapal. Well, ayoko pong pinsalain yung pagpapaliwanag niyo ukol dyan. Lamang ay gusto ko lang pong bigyan ng linaw. Dahil sa kahapon po, kami po ay galing ng Olongapo City. Nagkaroon po kami ng orientation, kami, kasama po namin ang kabuuan ng National Council namin. At binigyan po namin ng pagkakataon na magtanong din yung iba't ibang mga tao doon. Awa naman po ng Diyos na unawaan po nila yung nilalayo ng kami. At gayon din po, samantalahin ko po itong pagkakataon dahil sa kagabi o kaninang halos madaling araw na nang kami umuwi. Nakausap po namin yung isa sa mga regional director po namin sa Region 10 na di umano ay meron daw pong gumagamit ng aming application form at ng aming pangalan at binabanggit po na may naniningil ng kaukulang halaga. Muli po namin pong ipinababatid sa lahat na ang kami po ay never at kahit kailan ay hindi po maniningil ng anumang salapi na nauukol po sa membership at kahit po sa pagpapa-ID. Mulit-muli po namin ipinapaalala yan dahil sa may mga nagtatangkang sirain po yung aming pangalan, gayong kami ay bata pa lamang sa edad patungkol po sa aming kapisanan, aming grupo. Pero tandaan po natin na kami po ay nanggaling na rin sa mga iba't ibang organisasyon. Kami po ay nagamit na rin, pero kami po ay matanda na pagdating sa ganyang aspeto ng pamamalakad. Sana wag niyo pong gamitin yung mga ganitong pagkakataon na kami po ay hindi gumagawa ng mga kaukulang aksyon. Pero ito po ay tinitignan po ng legal affairs po namin para po matigil at mabigyan po ng bababala na wag po kayong gumamit ng aming pangalan kung hindi po
gagamitin sa tamang pamamaraan. Katulad po ng panghihingi at pagpapabayad sa mga application form na pinamamahagi namin ng libre na po sa mga tao. At sana po ay tigilin na po natin yung pang-scam. Muli po naming babanggitin sa inyo mga kasama naming kababayan sa buong mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas. Dahil sa may nababalitaan pa rin po kami na talagang meron pang ilan na nagsasamantala. Banggit ko po, lagi-lagi pag nagsasalita ako sa mga orientation na pinupuntahan ko, huwag tayong maging wantamang. Wantamang, it means tangang mangmang. Pasensya na po sa term, Ka-Anton, Sir Anton, pero Wala problema. huwag tayo yung parang naghihintay lang. Mhm. Katulad nga nung ginagawa nila Sir Anton na pamamaraan, tayong parang laging wait and see. Mhm. Gumawa tayo, kumilos tayo, maging progresibo tayo. Hindi po pwedeng parang lagi na lang tayong naghihintay ng biyaya. That's right. Tamang makinig, pero tamang dapat kumikilos din. Maging progresibo at objektibo ang pananaw sa puso, sa salita at sa gawa. Okay. At huwag magbangayan. Tigil na yan. Hindi po dapat gawin yon. Ah, Hindi po dapat gawin yon. okay. Sikapin po natin na huwag tayong makapanira ng sino man o ng anuman. Dahil unang-una, kung ikaw ay nanduduro o naninisi ng tao, tandaan natin, ang nakaturo sa atin yung 4 na daliri natin o 3 daliri man. Okay. At kung ikaw ay nakakakita ng muta ng iba, dapat tignan mo muna yung tahilan na nakaharang dyan sa mata mo. Okay. Sige. Okay. Maris, maraming salamat. Sir Anton, salamat po Walang at problema. salamat po sa pagkakataon. Okay. At may mga nagsasabit din sa akin ng Opo. application form ng KKMP. Ganun po ba? Oh. Pakiipon na lang po pipick upin po ng aming regional director po dyan sa area nyo. Hindi, sa email. So, sinasabi na lang Sa namin email. Sige wrong, po. sabi na namin, wrong number. Okay. Sige. Salamat po, Okay. Ka-Anton, na Welcome. binibigyan nyo kami ng pagkakataon. Sure. Regards kay Star 888. Kay Kuya Dante. Opo, Okay, kay Sir Dante. At gayon din po sa aming president, si Professor Julian Canonoy. Yes, kay Pabit Professor po kami Julian. kahapon lahat. At bukas po, papunta po ako ng Quezon. Dandan lang. Tabayanan po nila ako dyan. Okay, sige, Maris. Thank you. Good Opo. night. Salamat po. Magandang gabi po. Ayan, ay si Maris Monforte ng KKMI. Ayun, mga nagsasubmit po ng application sa akin. Wrong number po ha. Kay Libeth Alima. Okay, you may call 0906-397-0601. Again, 0906-397-0601. Okay, let us command the interpreter. Pwede rin. Kung ginamit ni Severino Santa Romana na i-hijack yung na kidnapin yung driver ni General Y, di pwede nating kidnapin. Wag naman. At tanong, anong nalalaman mo? Kaya sabi kay Henry Nunag, Sara Cruz Berzonilla, Maricel Galicia. Okay, mga gustong mag-react, tawag lamang 0906-397-0601. Kay Virginia Revalo ng Abu Dhabi, kay Jennifer Kadungog, Opirian ako yun. Marilyn Anagam, Mildred Reyes Villafana, kay Faye, ayan ha. Sige. Princess Marine Rodriguez, okay, good evening sa iyo. Katotohanan niyan, bago pa dumating ng Kastila, marami na tayong gold na hinakot ng kayamanan. Ayan, may mga bibigay rin ako sigurong papaalam lang ako dahil may nag-share sa akin ng impormasyon. Hindi ko lang natanong kung pwede kong i-share din sa inyo. At siguro mas mabuti kung siya yung aking ma-interview tungkol dito sa Wealth of the Nations, no? At dito na ipaliwanag niya
na hindi po lamang war loot yung pinag-uusapan dito sa pag-distribute ng mga wealth na ito. Dahil unang-una, paano nakapagtatag o construct ng 175 Golden Lily sites kung sa loob lamang ng 5 taon o sa palagay mong 4 na taon, sa loob lamang ng 5 taon, palagay mo na, during the start of the World War I. Imposible. No? So, it predates Japanese occupation, itong pag-construct nila ng bunkers, mga tunnels na yan. So, mayroon siyang kaalaman at nais niya pakiusapan ko siya na ibahagi sa atin dahil diyan magbibigay linaw at masusubalian yung mga nauna nating pahayag dito, particular ng ibase natin ang istorya doon sa panahon ng gera, yung timeline ng panahon ng gera. So yun hindi pala accurate dahil meron pa ang mga nakaraang pangyayari na hindi natin na banggit dito sa ating programa. Okay? So, kung wala nang tatawag, hindi, kuwang-kuha mo ang accent niya po. Oo, that is why Japan is so wealthy. They, yung mga loots ng ano. Oo, pero ang Japan daw lamang yata, sabi ng aking nakausap, ang religiously na nagbabayad sa atin in the form of aid. Yung mga padalang tulong. Sabi ni Kevin, kuwang-kuha mo ang accent. Oo, dahil nung mga teenage life namin, wala kaming magawa. Tumatambay ako, kasama ko yung best friend ko nung teenager ako. Yan ang bisyo namin, manggaya ng boses. Kaya siguro, darating yung panahon na magkakaprograma ng OTN dito at magagamit ko rin pala. Okay. Asa Marilyn Palikte, Pedro Dima Magsanay. So, medyo hinay-hinay na tayo. Julie Gorospe, watching from London. Oo, abangan mo dyan. Baka dumating yung presidente, maispatan mo. Wag mo lang maispatan yung peke, yung kadobol, ha? At this brings to mind yung sila Fatima, Maulana. Oo, naku, baka may makukuha na nga. Baka may nasilip na si Fatima, hindi na bumalik eh. Okay, so sabi ni Dennis, ito maganda to. World War II officially began in September of 1939. Like World War I, there was a hidden purpose. This time, it was the theft of gold held in both Europe and Asia. The lands conquered by both armies were stripped of their gold reserves, which were then sent back to the vaults of the Western banks. Yan ang kanyang napag-alaman, napag-research. Pero magde-date back tayo. Ano natin yung timeline natin, ayusin natin yung timeline. Imbitahin ko yung aking nakausap at sana pumayag siya na maging panauhin at ma-explain niya ito na mas in full detail. ID pa-check. Okay. Emma Karumba, Joy Mac Rivera, Rothschild Cabal. Ayun. Kasi hindi na nga sinusole. Ayaw nang isole. Kaya na-lock yung mga account. Kasi in banks we trust. Sabi, pero hindi pala totoo. Na-rip off. Kaya ang problema rin natin dito, magkano yung mapagkakasunduan sa magkanong halaga. Siguro yan ang pinag-uusapan nila ngayon. Ni Queen Elizabeth para ma-settle ito. Magkano ba natin ito i-reset? Paano ba natin i-reset ito? Ano ba yung dapat babayaran? Ano ba yung dapat maiwan o matira? Panibagong, sabi ni Dante, dapat panibagong bilateral siguro ang pinag-uusapan nila. Kasi sila rin siguro ang mga signatory. But this time, malalaman na ng buong Pilipinas, hindi katulad ng dati na may cloak of secrecy. O yun, tama nga naman. Mabuti na yung magkaroon ng konting transparency man lang. Hindi naman natin hihingi na maging transparent all throughout. No? Ayaw natin yung ganun.
somehow mabatid ng kababayan natin ng mga Pilipino na tayong mga Pilipino ay hindi mahirap dahil tayo ay nagpautang sa mga bansa lamang hindi tayo binayaran. Kaya nga naman siguro namulubi. Pero yan nasa kanila kung ano ang kung ano ang kanilang mapagkakasunduan. Ang punto ko lamang dito sa mga umaasang tayo ay magkaroon ng biyaya dahil dyan sa ating pa-ID program ay medyo ganun pala. Ako rin ay umasa na madalian hindi pala no. Dahil yan inaayos na kitang-kita. Pagka ano man ang maging outcome yan, baka by July mag-roll out na itong itong yaman na paglabas ng pera na yan, lamang hindi po tayo ang magiging direct na beneficiary unless or until na mabuksan yung Alpha Omega account. Kung ang AAA account nga ay mapupunta kay Duterte sa Administrasyon Duterte at kung hindi tayo mabiyayaan at kung ang mga mabibiyayaan lamang ay mga taga Davao at Bohol. Anyway, mabibiyayaan dahil taga Davao at taga Bohol po kami. Na tayo makidabaw na rin. Makibuhol na rin. As I have mentioned previously, there are several categories of what we will consider. Pag-usapan natin, Ed. Kahit na late, panuorin ko na rin programa, sabi ni Sinaida, kay Lazaro Nellie, Tita Bilyesa, kung nakapasok na. Wala ang connection, sabi ni okay. King Solomon's Gold Objective. Okay, sige, yan. Bueno, hindi na tayo magpapatagal at balik tayo sa linggo. Yung program namin ni Ed na Alien Talk ay move namin po sa Sunday. So I'll be having Sunday Super Chat with Ed Neri. Ed, Sunday tayo kasi sa Sabado magliliwaliw ako. Magliliwaliw. May imbitahan ako sa isang lugar at ako'y paunlakan natin. Madali lang naman ako maimbitahan. Kaya nga So, yan lamang po ang ating naihayag, naibigay na pundasyon para sa atin pong para ating gamitin sa pagdiskubre kung sino nga itong signatory na ito, ang kanyang kapasidad, ang kanyang kakayahan, at sino siya, at kung kailan may lalabas at kung ano ang plano niya para sa ating lahat. Salamat po ang Wealth of the Nation series para sa araw na ito, sa episode na ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Anton Israel. Nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi.